Ganun pa rin po, may kinalaman pa rin po sa New Year yung ating message ngayong umaga at alam ko na meron pa tayong hangover ng pagpapalit ng taon. So as we begin another year, tulungan po tayo ng Panginoon ang maiayos yung ating mga buhay in the ways na kung paano natin kailangan i-honor ang Lord at of course, ibigay sa Kanya lahat ng glory. Okay, so tulungan tayo ng Panginoon na laging siya ang priority natin sa life natin, na ito po ay magbigay sa atin ng kasaganahan, magbigay po sa atin ito ng kalakasan sa buhay natin as we continue fulfilling our dreams at maging faithful po tayo at ang kailangan talaga natin is ang gabay at ang tulong ng Panginoon. Ayan. So, church, sino dito yung masasabi niya na yung kanyang 2023 ay naging mabuti? Amen. Alam mo po, marami na rin ako nakausap sa pagpapalit ng taon. Tinanong ko sila, kumusta yung 2023 mo? Well, sabi nila, mas marami naman yung mga blessing kaysa sa regrets. Amen. At naniniwala ako na kung naging mabuti ang 2023, church, if we just continue believing, trusting the Lord, naniniwala ako na ang 2024 ay magiging mas mabuti. Amen po ba? Pwede natin palakpakan ng Panginoon? So, church, as we gather today, to be encouraged, of course, sa salita ng Panginoon, sa itong ating pong pagsamba. Kasabi ko nga po sa inyo, alam mo, everyday ang prayer ko, siyempre hindi lang yung ating personal quiet time with the Lord, but as we gather in this place, maging pagpapala talaga sa atin itong ating pong ginagawang pagsamba every Sunday. Okay, besides, siyempre, we worship naman Panginoon daily. Pero siyempre nandito tayo to encourage one another and to learn more about yung pag-ibig ng Diyos yung sa atin, sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. And again, as we enter a brand new year, this is the perfect time to look back, okay, and make inventory doon sa nakaraan. At tingnan natin kung ano yung mga natutunan natin nung nakalipas na taon. Kasi importante po yun di ba? Every time na may mga nakakalipas na panahon, meron tayong mga learnings, pero totoo bang natuto tayo doon sa ating nakaraan? So it's also the perfect time para hindi lang yung nakaraan yung tingnan din natin yung ahead. Okay? Yung hinaharap, tingnan din natin. At tanungin natin yung sarili natin na if we are living the kind of life that God wants for us, or we could do better. Ayan. Kaya yung message po natin ngayong umaga, ang title po nito is Better 365 Days. Alam ko, itong 2024, ito ay leap year. So, gawin mo ng 366. Amen? Pero sabi ko nga po sa inyo kanina, dito po tayo magko-concentrate yung word na better. Kasi ang gusto natin lagi is maging mas mabuti. Di ba? Kung naging mabuti tayo noong 2023, okay, of course, we are hoping and trusting the Lord na itong 2024 natin ay mas magiging mabuti. Amen po ba? Okay, so again, the title of this message is Better 365 Days. So appropriately, yung word na better, doon tayo magko-concentrate ngayong umaga. So, titingnan po natin 4 different areas ng life natin na we could make simple changes. Sabi nga nila, the only permanent in this world is change. Okay? So, maganda talaga, church, na naniniwala ba kayo na ang pagbabago intentional? Hindi kasi, may mga bagay kasi sa life natin na hindi talaga siya magbabago kung hindi natin siya gagawin intentionally. Okay? So, again, titingnan natin 4 na bagay that we could make simple changes to experience
God's fullness and blessing. Yan ang lagi nating inaantay. Yan ang bukang bibig natin. Blessing, blessing. Pero tingnan natin, intentionally, ano ba yung mga kailangan nating i-improve? Okay? Ano ba yung dapat nating i-change? So, we will evaluate our priorities, our choices, our relationships, and of course, ourselves. So, i-open po natin yung heart natin as we listen, yung minds and heart natin as we talk about our better dito po sa pagpasok nitong bagong taon na to. So, when we put the things of God first in our lives, the other things fall into proper places. Alam niyo po, pag binasa mo ang Biblia, from old to new, from cover to cover, from Genesis to Revelation, talaga makikita mo talaga doon yung instruction talaga ng Lord. And of course, yung kanyang blessing, yung kanyang promise that if we put Him first, if we put God first in our lives, the other things fall into proper order. Amen? However, if we prioritize earthly things, doon nagsisimula, mga kapatid. Balikan mo, pag namali ang priority mo, okay, above the Lord, doon pala nagsisimula yung mga anxieties. Doon nagsisimula yung mga worries. Kasi binigyan tayo ng Lord ng key, okay, ng key paano natin ma-overcome yung mga worries, yung mga anxieties. So, tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo na maging better yung ating mga priorities. And that's number 1. Okay. First, church, sabi natin kanina, kailangan natin ng changes. Kung naging mabuti ang nakaraan, ang plano ng Diyos sa iyo ay mas mabuti sa hinaharap. Amen. Pero church, syempre, kailangan ni Lord yung cooperation natin. Alam mo po, sa totoo lang, pag tinanong kita, ang bukang bibig mo, blessing. At yun naman ang gustong gawin ng Lord sa'yo, i-bless ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto kong i-bless ni Lord. Amen? Gusto ko naman talaga i-bless ni Lord. Sabi ko nga sa inyo, yan nga yung pinakamadaling kayang gawin ng Lord sa'yo, yung i-bless ka eh. Amen? Pero siyempre, gusto ng Lord yung cooperation natin, mga kapatid. Okay? So, first, tingnan natin, paano natin gagawing mas better yung ating priorities ngayong 2024. Okay? Pero bago po ang lahat, meron ako ipagtatapat sa inyo. Totoo po na si pastor ay nagbabato. Kung nakita nyo kanina, magang-maga, namulot ako ng bato. Ayan. Sino yung mga nagbabato din dito? Yan. Yan. Hindi po ako nagbabato, namumulot lang ako ng bato. Amen. Talagang kahapon pa ako nahirapan saan maghahat ng bato. Di ba? Kasi yung alam ko dating na kukunan ng bato, wala na, no? Amen. Yan. Kaya ngayon nakakita ako ng ibang source. Okay. So, may kinalaman po ito. Gusto ko lang magkaroon ng illustration kasi alam nyo, every time na meron tayong mga illustration, mas nagtatatak ito sa ating mga minds. Okay? So makikita nyo po dito, 2 container ng bato. Ayan. So, okay yung matawa pag nababanggit ko yung bato. Ayan. Okay. So makikita nyo po dito, itong isang container na to, this contains of bigger stones. Okay? Ito naman contains of course, mga smaller stones. Okay? Yan. Ang buhay po natin ay made up of many priorities. Yan. Katulad po nito mga malalaking bato na to, ito ay nagre-represent po nitong mga malalaking priorities. Yan. Nagre-represent po ito ng mga malalaking priorities ng life natin. And then, syempre, yung ibang
ibang part naman ng life natin, nagre-represent naman po ng mga small priorities. So nakuha niyo po? Okay. So just for the sake of illustration, okay, pinapakita ko po sa inyo. Kita po ba dyan? Okay, dito natin para mas kita pati dito sa side. Ayan. Okay, so kagaya po ng sabi ko sa inyo, this represents our priorities. Isipin natin itong mga container na to, ito yung tayo to. Okay, so other parts ng life natin contains of big priorities and small priorities. Pag sinabi natin mga big priorities, siyempre, nandyan si Lord. Okay, nandyan yung ating family, nandyan yung ating work, mga big priorities natin yan. Pag sinabi natin small priorities, nandyan siyempre yung ating mga extracurricular activities. Di ba? Nandyan yung ating sports, nandyan yung ating pagmomoling, pag-gym natin, di ba? Sa inyong mga small priorities. Pero lahat din sila kino-consider natin as priorities. Tama po ba? Okay. Now, kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina, ang life po natin ay punong-puno po ng mga priorities. Now, gusto kong makita ninyo na dito po sa ating illustration ngayong umaga, kung makikita mo, itong mga big priorities na to, dahil sa dami mo ng mga small priorities in life, kung i-evaluate mo yung sarili mo, isipin mo na itong mga maliliit na priorities na to, ito na yung mga priorities mo, nga lang, nakalimutan mo yung mga mas mahalagang mga prioridad sa buhay. So therefore, sa dami ng mga priorities mo in life, makikita mo, pag ito inilagay ko dito, hindi na siya kakasya. Hindi na mag-fit in yung mga malalaking mga priorities. See? Diba? Napuno na siya ng mga small priorities. Well, ulitin ko po, hindi po masama yung mga ibang mga small priorities natin. Nga lang, mapapansin mo, meron talaga mga top priorities. Okay? Meron talagang mas importanteng mga priorities. More important priorities cannot fit in kasi nga nandun na yung mga maliliit na mga smaller priorities ng life natin. And ang goal po natin is to reverse this order. Okay? I-reverse natin yung order na dapat, church, dahil nga bigger priorities, dapat mas nauna yung ating mga top priorities. So, sabi ko sa inyo kanina, dahil punong-puno na yan ng mga small priorities, ano ba yung mga kinoconsider nating small priorities? Dami, no? Kaya nga ito po, ang dami niya. Dami niya. Kaya pag nilagay mo yung mga malalaking priorities, hindi na magkasya. Look at your day. Look at your day. Pagising mo sa araw, ang dami mo mga gustong gawin. Pero, doon sa mga priorities na yon, again, church, hindi ko sinasabing masama yung mga small priorities ninyo. Pero, nasaan si Lord doon sa priorities nyo? And sabi natin, this 2024, we want to make it better. Mas mabuti kaysa dati. Mabuti na yung 2023. Gusto mo bang i-increase ka ng Lord ngayong 2024? So, first, tingnan mo muna yung mga priorities mo. Mamaya pag-uusapan natin, i-elaborate natin yan. See, hindi na mag-fit in yung mga malalaking priorities kasi punong-puno na tayo ng mga maliliit na prioridad. Tama. Hindi naman po masamang matulog ng linggo. Pero baka pwedeng mag-church ka muna. Tama ba? Pastor, wala akong tulog eh. Sino bang walang tulog? Tama? Ang aga ko kaya namulot ng bato. Amen? Sabi ko, nahihiya tuloy ako. Akala ng mga tao, nagbabato ako. So, church, pero kung itong mga bigger priorities ay nauna, madali na mag-fit in yung mga maliliit na priorities. Di ba? Tingnan ninyo. See? Tama. Pero, pag inuna mo yung mga maliliit na mga priorities, hindi na mag-fit in yung mga malalaking mga priorities. Amen ba? May natutunan po tayo. Amen? Gusto nyo closing prayer na?
Amen. So, for the sake of illustration, gusto ko po makita ninyo na itong 2024 talagang meron po tayong aayusin para mas lalong maging mabuti, mas lalong umayos po in order yung ating life. Alam niyo po, the Bible speaks na kailangan talaga natin ng order sa buhay natin. Alam ng Diyos that without keeping the top or the main thing, the top priorities, mawawala po tayo because of lesser things. Maliligaw po tayo. And as we begin this new year, we must take an honest look sa life natin and consider ano ba yung mga priorities natin. Kung titingnan mo yung iyong schedule ngayong araw na to, ano yung nasa top list mo? Diba? What comes first? What matters most? Diba? Ano yung talagang importante? And church, praise God. Kasi nandito tayo ngayon, meron mga nag-o-online sa atin kasi naniniwala ako sa iyo at na dahil nandito ka at nag-o-online ka ngayon, alam ko importante si Lord sa iyo. Amen. Amen po ba? Alam nyo, pag binasa mo ang Matthew chapter 6, this is very famous. Ito po yung tinatawag nating Sermon on the Mount. Okay, the chapter 6 of book of Matthew. Alam mo, yung preaching dito ni Jesus, itinurn niya into teaching about how we have the tendency, church paano ang tao nagkakaroon ng tendency to worry about sa life. Doon, ipinakita doon ni Jesus, ito yung mga bagay na kaya ang tao ay nagwo-worry. Kaya marahil po, marami sa atin na makaka-relate ngayong umaga dito. We are worried about many things. Diba? Worried tayo, paano natin mababayaran yung mga bills natin. Nagwo-worry tayo para sa ating mga anak. Nagwo-worry tayo about our marriage. We are worried about what this new year might hold. Hindi natin alam kung ano ba talaga meron bukas. And Jesus states that trusting in Father God is the only way to keep us from being paralyzed by anxieties or worries. Kailangan talaga patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon. Yan ang ating pong antidote ng worries. Okay. Samahan niyo po ako. Please open your Bible in Book of Matthew, chapter 6:33. Dito ibinigay ni Jesus yung sagot, yung antidote sa worry. Okay? Ang sabi dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ko po sa inyo, this is perfect time. Alam nyo na yung passage na yan. Bata ka pa, nasa Sunday school na yan. Di ba? Habang nagmamature ka bilang Kristiyano, alam mo na yan. Again, this is the perfect time as we begin this year na magkaroon tayo ng inventory. Di ba? Nasaan nga ba talaga ang Panginoon sa priority ko? Di ba? Na kung si Lord ang creator ng heaven and earth and the universe and everything na meron ako, siya yung blessor na bukang bibig kong blessing, nasaan nga ba naman siya? Nasaan ba si Lord sa listahan ko? Nasaan ba siya sa calendar ko? So, church, in Matthew chapter 6 verse 33, sabi dito, we must seek God first. So, pag binasa mo to Matthew 6:33, makakarinig ka dito ng language of priority. With all the worries, with all the concerns and anxieties, pag binasa mo tong chapter 6 ng book of Matthew, Jesus tells us that when we seek after life that pleases God, by putting Him first, all these things shall be added unto us. Or, on the other hand, syempre, pagka si Lord ay hindi natin priority, parang hindi ata natin marireceive yung promise na yon. And the tendency, magwo-worry talaga tayo. And will fall into out of order. Kaya yung life natin, out of order siya. Okay? Kaya ang goal natin is maibalik talaga natin yung life natin in order. Okay? So, tingnan natin, ano yung dapat nating gawin? Araw-araw, church, araw-araw. Kasi, nung sinabi ng Matthew 6:33 na seek God first, okay, and then the blessing comes. So, when it comes to our family and marriages, nagwo-worry tayo
But if we put Jesus first, nilagay natin si Lord sa center ng ating marriage, sa center ng ating family, ano yung sabi ni Jesus? Siya ang bahala eh. Di ba? Church, hindi si pastor ang nangangako sa inyo. Ang nangangako sa inyo, ang Panginoon. Sabi niya, pag inuna mo ko, akong bahala sa iyo. And all these things shall be added unto you. Lahat ng mga inaalala mo, ako bahala. Ano yung mga fears, anxieties, mga worries mo, ako bahala doon. Basta ito lang gawin mo. Di ba? Seek God first. Pero marami sa atin, takot tayo eh. Takot tayo na panghawakan yung promise ng Lord na yun. Di ba? Kaya nga, Lord, pwede ba tulungan na kita? Di ba? Tulungan na kita. Kasi parang hindi ata mag-work sa akin yan eh. Pero it works to many of us. Hindi naman liar si Lord eh. Diba? It works to many people. It works to many of us. Of course, meron skeptic tayo minsan to hold promise, pero totoo eh. Diba? Kung tatanungin ko marami sa inyo, masasabi ninyo, totoo yun eh. Tama? When you put God first, you put Jesus at the center ng marriage mo, ng family mo, siya ang bahala sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang bahala sa'yo. Your marriage, your family, even your finances. Di ba? If you put God first into your finances, ano sabi ni Jesus? Siya ang bahala sa'yo. All these things shall be added unto you. Pagka nag-worry ka, nag-aalala ka sa mga anak mo, well, seek God first. Diba? Through prayer, trust Him, have faith in Him. Ang sabi ni Jesus, siya ang bahala sa iyo. And all these things shall be added unto you. May magagawa ka ba? Wala ka namang magagawa eh. Diba? So anong dapat mong gawin? You seek God. Diba? So as we think about these priorities, ang question again is, totoo nga ba na si Lord ang priority mo? Is God at the center of these things? Yung mga pinag-aalala mo. Di ba? Kung nag-aalala ka, ang sabi ng Lord, unahin mo lang ako o bahala dyan. Amen? Or are you seeking after the smaller stones that don't matter as much? Baka yung mga maliliit na prioridad na yung inuuna mo. Kaya ano nangyayari? Yung attention mo at saka yung energy mo divided. Naubos yung lakas mo. Di ba? Naubos yung lakas mo, kaka-pursue doon sa mga maliliit na stones. Yung mga maliliit na mga priorities. Again, I'm not saying small priorities are bad, small priorities are wrong, pero meron kasing mas malalaking priorities. Alam mo, merong isang famous na sports coach. Okay, tinanong siya, bakit siya naging successful sa kanyang coaching? Okay, ang sabi niya, well, ginawa ko kasi yung dapat ginagawa ng marami para maging successful. I determine my priorities for my life. So it's important. Kung gusto mo maging successful, first and foremost, kailangan determine ka o madedetermine mo ano ba talaga yung mga prioridad mo sa buhay mo. Okay? God, number one. Of course, sabi natin yung family, priorities natin yan. And then go on with your extracurricular activities. Diba? Kasi pag sinabi natin God, nandyan naman yung prayer life mo, nandyan yung ministry mo, nandyan yung devotional life mo, everything about God, ayun yung priorities natin. And then your family. And then syempre hindi naman masama na magkaroon tayo ng me time. Diba? Sino dito yung natuto na mag-me time? Diba? Yung dumalabas na kayo mag-asawa, diba? Nagde-date na kayo. Dati walang ganon, pero ngayon nakakapag-me time na kayo. Well, gusto po ng Lord yun. Gusto ng Lord yun. Basta sigurado ka na alam mo kung ano yung priorities mo. Amen. Hindi inaalis ng Lord sa atin yung mga bagay na mahalaga sa atin. Basta wag lang nating makakalimutan yung top priority natin. Walang iba kundi si Lord. Amen. Church, naniniwala ako 2024 ay magiging mas mabuti. Basta alam mo kung sino yung priority mo.
Amen? Kaya sabi nung sports coach na to, alam ko in order to succeed sa pamilya ko, alam ko kung paano ako magtatagumpay sa pamilya ko, sa karir ko, kailangan unahin ko si Lord kasi may pangako dun. Amen. Para saan pa pinangahawakan mo yung salita ng Diyos kung di mo naman pinaniniwalaan? Para saan pa nakikinig ka every Sunday ng Word as hindi mo naman pinangahawakan at pinaniniwalaan na naniniwala ka na ito ay magmamanifest sa life mo? Diba? For what? Ito po yung sinasabi natin, church, na kapag umayos ang relasyon mo kay Lord, aayos ang lahat. Amen? So, paano nga ba? Ang question again is, how do we seek God? Paano ko, pastor, hahanapin si Lord? Paano ko ba uunahin si Lord? Well, we seek Him like we seek anything else. Ano ba? Paano mo gagawin yon? Well, of course, you spend a lot of time and energy in pursuit of Him. Kasi seeking God takes time. Diba? Seeking God takes time. Naalala nyo last week yung message natin, dapat nagpapatuloy tayo. Ang anak ng Diyos, hindi kayang gibain basta-basta ng problema yan. Amen? Nagpapatuloy tayo, hindi ka basta-basta kayang gibain ng mga stresses, hindi ka pwede basta-basta gibain ng kung ano-ano mga problema na yan kasi anak ka ng Diyos. So, yung time, yung energy natin, dapat ini-spend natin yan kay Lord para matagpuan natin siya. Diba? Hindi po yan, it's not a marathon. Sabi nga, it is a marathon, not a sprint. So, even dahan-dahan, even slowly, as you seek the Lord, matatagpuan mo ang Panginoon eh. Church, in pursuit of Him, matatagpuan mo. Sabi nga, di ba, if we seek Him, we'll find Him. So, yun yung mga paraan. And we also seek God by knowing what it is that we are looking for. Intentional. Church, kailangan mong gawin ito intentionally. Kasi kung hindi mo alam kung ano hinahanap mo, hindi mo makikita yung hahanapin mo. So, Lord, gusto talaga kitang matagpuan. I want to know you more, Lord. Gusto ko mas lumalim yung relasyon natin, mas makilala kita, Lord, ng lubusan. Amen? So, church, intentional po talaga. Hindi ka lalago nang hindi mo intentionally gagawin. Amen? So, hahanapin mo talaga. Isisik mo siya. Paano pag-seek, pastor? Well, you spend more time with God. And then maniwala po kayo sa akin, you will never be wrong. Hindi mo ire-regret yan. Hindi mo pagsisisihan yan. So, church, the only way that we make the effort to seek God first is by deciding, church, this is very important, by deciding to love Him more than anything else. Yun yung effort na kailangan natin gawin. Talagang kailangan tayo magdesisyon. Piliin natin na, Lord, gusto talaga kitang mahalin more than anything else. Mas mahal mo si Lord kaysa sa asawa mo. Mas mahal mo si Lord kaysa sa mga hobbies mo. Amen. Mas mahal mo si Lord more than anything else. Amen? Do you remember yung story sa Bible na kung saan merong lawyer na nagtanong kay Jesus? Diba? As he traveled along, tinanong niya ng tough question si Jesus. Ang tanong niya kay Jesus, what's the greatest commandment? Diba? And anong sabi ni Jesus in Matthew chapter 22, 37 to 40? Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Church, this means your whole being. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So kung titingnan mo mabuti, yung question na yon nung lawyer kay Jesus, as if parang tinatanong niya, Jesus, ano ba yung kailangang na greatest priority ko? Ano ba yung dapat na top priority ko in life? Well, and Jesus got a command nung sinabi niya na love God with all your heart, soul, and mind.
See, nakita ninyo, that's the way Jesus of telling, put God first. So church, it's a command. Hindi parang hindi nakikiusap si Jesus. Sige naman, mahalin niyo na ako. Ganun, hindi po command, hindi po pakiusap 'yon. It's a command. Sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Love God with your whole being. Church, that's the way of Jesus saying, put God first. Now, sa atin naman mga tao, paano ba natin masasabi na mahal natin ang isang tao? Someone. Paano ba? Di ba? Easiest way para malaman natin na masasabi mo, mahal na mahal niya talaga yung taong yun. Kasi, bakit? Kasi lagi niyang nababanggit yung pangalan. Di ba? Lagi niyang pinag-uusapan. So kasi, alam mo, pagka ang isang bagay, isang tao lagi mo pinag-uusapan, siya yung laging nasa mind mo, nasa heart mo. Di ba? Kaya sabi ng Lord, love the Lord your God with all your mind, soul, and strength. So, di ba, ganun din, di ba, yung mga couples, di ba? Mga couples, minsan nga, lalo na pag bago pa lang yan, di ba? Minsan nakakairita na dahil parang wala na silang ibang napag-uusapan kundi silang dalawa. Di ba? Sila naman laging magkasama. Pero nakakatuwa pa din kasi, syempre, dahil mahal mo ang tao, lagi mo siyang gustong makita, gusto mo siya laging kausap, di ba? Kahit naman sa kahit sa mga ibang mga bagay, kahit yung mga hobbies natin, di ba? Yung mga hobbies natin, dahil yun ang gusto natin yung laging pinag-uusapan. And the same thing, mga kapatid, is true of God. Pag siya talaga yung priority natin. When we love Him with all we have, we can stop talking about Him. Kaya kita mo, pag ang mga anak ng Diyos nagpe-fellowship, nag-uusap-usap, di ba? Naalala nyo, wala pa tayo kay Lord noon. Ito, totoo to, kahit nung kabataan namin. Nung wala ka pa kay Lord noon, maghapon, magdamag kayo magkasama ng magkakaibigan, nagkukwentuhan ng wala namang kakwenta-kwenta. Tama? Tama, no? Walang kakwenta-kwenta. Tapos nung napunta ka na kay Lord, yung pala training lang pala yun. Nung napunta ka na kay Lord, abay maghapon, magdamag na kayo nagkukwentuhan kay Lord, hindi maubos-ubos. Hindi matapos-tapos yung kwentuhan ninyo kasi ang sarap pag-usapan ni Lord. Amen ba? Ang sarap pag-usapan. Tingnan mo sa cell group ninyo, di ba? Meron doon na cell group member ninyo na hindi mo mapigil magsalita. Sabi na nga 2 minutes lang eh. Di ba? Sister, 2 minutes ka lang magsishare, abay, 2 hours na, hindi pa tapos. Kasi nga talagang nag-uumapaw talaga yung puso. Di ba meron, no? May cell member talaga kayo na parang minsan ayaw mo siyang imbitahin na ano. Di ba? Tapos pagka magsasalita na siya, okay, closing prayer. Pero nakakatuwa kasi yung makikita mo talaga nag-uumapaw talaga sa puso niya talaga yung kagalakan, yung pagmamahal sa Panginoon, no? Ganon, amen, no? Kaya ang sarap talaga mag-fellowship, ang sarap talaga maging part ng cell group kasi doon talaga mag-share kayo ng mga testimonies ninyo, di ba? Ang sarap pag-usapan ng Panginoon. So, sabi ko nga, pagka talagang mahal mo ang isang tao, talagang nasa heart at saka nasa mind mo talaga yan. Amen? And lahat ng gusto mong gawin ay i-please siya. Okay, so loving God with all our heart, soul, and mind helps us realize that every part of our life is incredibly meaningful. Nagkakaroon ng meaning ang buhay natin. Amen? Pag na kay Lord ka, mga kapatid, talagang ang life mo talaga nagkakaroon talaga ng importance, nagkakaroon talaga siya ng kwenta, nagkakaroon talaga siya ng halaga. Pero, how do our life reflects how we love God? Alam nyo ba na nagre-reflect din talaga yon sa life natin kung talagang mahal natin si Lord? Ano sabi ng Bible? By their fruit, you will know them. Diba? By their fruit, you will know them. Alam nyo, malalaman mo talaga kung mahal mo si Lord. May reflection talaga yan eh. Even nga simply, church, even kung paano mo i-handle yung career mo, nagiging meaningful yan because it says something about your relationship with God. Di ba? Nagkakaroon ng meaning eh. Kasi nga, sabi ko nga, di ba,
Gusto ko, paglabas ninyo ng church ng BOCC, magaling kayo. Pag nakita sa labas, magaling kayo dahil galing kayo sa loob ng church. Diba? Hindi yung magaling ka sa labas, pupunta ka sa loob ng church. No, dapat yung galing sa loob ang magaling paglabas ng church. Okay, kaya dahil dito nagre-reflect yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kahit sa career natin, kahit sa parenting, di ba? Kahit sa parenting natin with our children is a reflective of our relationship to our Heavenly Father. Di ba? Nagre-reflect talaga yung pagmamahal natin. Tinuturuan natin yung mga anak natin manalangin, tinuturuan natin sila na lumapit sa Panginoon dahil alam natin na kailangan niya yun. Di ba? Hindi habang panahon kasama nila tayo. So our love for God should be the motivation and inspiration every day. Hindi lang ngayon, but 365 days o 366 man kung leap year ngayon. Okay? So we want to look back and recognize yung kabutihan ng Lord na ginawa niya sa atin in the past. Sabi nga natin last week, hindi lamang siyempre natin kailangan kalimutan yung nakaraan, pero alalahanin din natin yung mga magagandang bagay na ginawa ng Lord sa atin. God actually meets our needs in our lives most fully, church, when we prioritize His needs in our hearts. Yan ay resulta po ng pag-ibig natin sa Kanya. Ngunit, alam mo ba na si Satan talaga ay binubulag ang mata ng mga tao? Ang sabi ng 2 Corinthians 4:4, the God, small letter G, of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. Church, alam mo, isa sa mga trick ni Satan is i-blind niya yung ating mind. Diba? In a way na gusto niyang sirain yung priorities natin because he knows. Satan knows the benefits of us putting God first. Iba-blind niya tayo with all the concerns and worries and fears and anxieties. At sasabihin niya, unahin mo yung mga small stones. Diba? In contradict with what the Lord is saying us. Diba? Sabi ng Lord, no. Unahin mo yung big stones. And all these things shall be added unto you. Amen? So that's number 1. Better priorities. Next is better choices. Church, alam mo, 2023 or siguro yung mga yesteryears pa natin, marami tayong mga choices. And baka nakakalimutan natin na ang mga choices, every choices may consequence. Tama po ba? Pero kailangan, every time na tayo ay mag-choose, magdi-decide, kailangan natin ng wisdom. Ang wisdom po, libre kay Lord yun. Anong sabi ng James chapter 1 verse 5? If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, church, anak ka ng Diyos, so humingi ka ng karunungan na nanggagaling sa Kanya. Most especially, if you are in a situation na kailangan mong magdesisyon. Major decisions especially. Di ba? Major choice o choices na gagawin natin. So, hingi tayo ng wisdom kay Lord, mga anak, mga kapatid, mga nanay, mga ate, mga kuya. Libre po ang wisdom. Hingi tayo ng wisdom lagi sa Panginoon. Tama? Para makagawa tayo, makapagdesisyon tayo ng maayos. Ngunit, sabi ng Proverbs 1:7, but the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. But fools despise wisdom and instruction. Yun pala yun. So, para mas lalong mag-effect yung wisdom na blessing ng Lord sa atin, kailangan talaga, ang panimula nito, meron tayong takot sa Diyos. Amen? The fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. So, kaya mapapansin mo, kahit minsan anak ka na ng Diyos, minsan puro sablay pa rin yung mga desisyon. Sablay pa rin yung mga choices. Kasi nakikalimutan natin yung fear of the Lord. Well, fear of the Lord, hindi nangangahulugan na yung takot, ay hindi nangangahulugan na parang takot tayo dahil God is mean.
Di ba? Hindi po yun. Ang ibig sabihin dito ng fear of the Lord is, nandun pa ba yung honor? Nandun pa ba yung reverence? Nandun pa ba yung respect natin sa Panginoon? If that's so, that's the beginning of your wisdom. Amen po ba? Kasi no matter who we are, all of us have made choices sa life natin. At hindi lang yun, nakaranas tayo ng mga consequences. Some good, some not so good. Likewise, church, sabi nga natin, kung tayo magkakaroon ng inventory, kung tayo magiging honest and given the opportunity, marahil siguro yung mga wrong choices natin noon, kung pwede lang sanang palitan, no? Yung maling mga choices, nalalaman na lang natin talaga sa huli, no? Buti na lang may Romans 8:28 that all things work together for good to those who love the Lord. Pero kung bibigyan lang tayo ng pagkakataon, yung mga maling choices natin, gusto natin palitan. Siguro may mga naiisip kayo ngayon. Di ba? Mga wrong choices. Mga wrong choices ko, dapat mali. Dapat talaga ito yung naging decision ko eh. Dapat talaga hindi ko iniwan si Lord eh. Dapat talaga nagpatuloy ako kay Lord talaga eh. Humaba lang tuloy yung pain ko. Di ba? Dumami lang tuloy yung problema ko. Di ba? Dapat doon pa lang nagdesisyon na akong lumaban. Tama? Church, from day one, lumaban ka na kasi kasama mo si Lord. Amen. Huwag mo nang pahabain because you're just prolonging the pain. Amen. And one thing is sure, marami tayong natutunan sa mga choices natin by consequence. We experience. Amen? So the first thing to consider is that God has given us the Bible as a manual. Lahat ng mga karanasan, lahat ng mga bagay, alam mo, it's good thing, mga kapatid, na bago ka gumawa ng desisyon, tinanong muna kung ito ay in line with the Word of God. Kasi you'll never be wrong. You'll never be wrong. Kasi manual natin yan eh. Manual natin yung Bible eh. Okay? Kaya nga, anong sabi ng Bible? God tells us na kung yung mga nakasulat dyan, nagsuserve yan as example for our learning. Di ba? In book of Romans chapter 15, verse 4, for everything that was written in the past. Okay, yung Bible natin, isinulat din yan, okay, to teach us. Okay, for our learning, so that through the endurance taught in the scriptures, makikita natin doon yung mga nagtagumpay, yung mga hindi nagtagumpay, paano sila nagtagumpay, ano yung naging paraan, di ba? The endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Alam natin na, nabasa ko to, ganito rin yung pinagdadaanan ko, pero napagtagumpayan niya, kaya tayo merong hope, di ba? Alam natin na yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi ikaw ang unang taong dumaan dyan. Amen. Hindi naman ikaw unang nagkasakit. Hindi naman ikaw yung unang namatayan ng mahal sa buhay. Hindi ikaw yung unang nawalan ng trabaho. Di ba? Hindi ikaw ang una, pero meron kang hope. Kasi sabi ng Bible, napagtagumpayan nila yon. Why? Kasi kasama nila si Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya pa ba? Kaya pa? Sabi mo, kakayanin. Kaya mo yan, maniwala kayo sa akin. Hindi naman ikaw unang taon dumaan dyan eh. Hindi naman ikaw yung unang lalaking binrake ng girlfriend. Hindi naman ikaw unang binrake ng boyfriend. Tapos ngayon magsiself-pity ka dyan. Di ba? Magmumukmuk ka dyan. Di ba? Hindi naman yan yung pang iyak-iyak ka dyan. Hindi naman yan ang first love mo. Tama ba? Pampitong first love mo nga yan eh. Tama? Sa totoo lang, alam mo, if you look at life, matatawa ka na lang din sa sarili mo eh. Di ba? Matatawa ka lang, pero buti na lang, nandyan si Lord. Kaya talagang wow, talagang how many times in my life, talagang kami bibigyan, buti na lang, Lord, nandyan ka. Di ba? Kasi kung ako lang, wala na, bibigay na ako dito. Di ba? Sabi ng Romans 15:14, I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness.
Di ba? Kung merong mga pangit na nangyari sa'yo, marami ring goodness na nangyari sa'yo. Amen, marami rin. Hindi lang badness na nangyari sa'yo eh. Kaya nga nagtanong ako sa cell group namin, ano marami nung 2023? Regrets o blessing? Marami pa rin ng blessing. See? Di ba? Marami pa rin ng blessing. Di ba? Marami pa. And then, hindi lang naman yung goodness, di ba? Filled ka rin with knowledge. Ayan na nga, yung word naririnig mo na. And then, hindi lang yan para sa'yo, para ma-instruct mo rin yan with other people. Kaya pala minsan may pinagdaanan tayo, nalampasan natin, ikaw din pala yung gagamitin ng Lord sa ibang tao para bigyan din sila ng hope. Di ba? Kaya nga, di ba, yabang mo, sister, napagdaanan ko yan eh. Di ba? Brother, dinaanan ko na ganito lang yan eh. Diba? Yabang-yabang mo, di ba? Yun pala, ginagamit ka ng Lord din to other people. Di ba? Kasi kung merong test, may testimony. Kung merong mess, may message. Amen. Kasi church, talking about better choices, it is our choice that determine our quality of life. Kung ano ka ngayon, yan ay produkto ng mga choices mo. Amen ba? Do you believe that? Kung ano ka ngayon, produkto yan ng choices mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, yan, pinili mo yan eh. Amen, sabi mo. Pinili mo kasi yan eh. Di ba? Pinili mo yan eh. Tigas kasi ng ulo natin eh, di ba? Sabi ng Lord, wag yan. Hindi Lord, gusto ko to. Choice ko to. Nung nakakaranas na ng consequence, Lord, bakit ako? Diba? Alam mo, totoo naman yon kasi one of the most powerful blessing na binigay sa atin ng Lord is yung binigyan niya tayo ng free will. Freedom of choice. Pero hindi lahat naman ng bagay pwede nating gawin. Ano sabi ng 1 Corinthians 10:23? I have the right to do anything. No, wala na ba akong karapatan para gawin yan? Meron. Pero hindi lahat beneficial. Hindi lahat magbe-benefit ka. Hindi lahat makakabuti sa'yo. Kaya sabi ng Bible, di ba, you have the right to do anything but not everything is constructive. Kaya, among all the wonders, blessing talaga yung binigyan tayo ng Lord ng freedom of choice. Di ba? Kasi life is full of choices. Pero the success and failure ng buhay natin, minsan titingnan mo, nanggaling doon sa mga small stones, sa mga maliliit na choices we make every day in our lives. Di ba? For every action, there is a reaction. For every choice, there is a consequence. Dapat magkaroon tayo ng careful thought. Kaya nga, church, kailangan talaga ng wisdom. Yan. Kailangan talaga natin ng wisdom. Wag kang basta-basta gagawa ng isang desisyon o ng choice without asking the Lord. Lord, ano ba ang gawin dito? Alin ba dito? Di ba? Kasi the power to choose is in our hands. Anong sabi ng Book of Deuteronomy, chapter 30, verses 15 to 16? See, I have set before you today life and goodness as well as death and disaster. If you obey. Pag nabasa mo yung word na if, di ba, mayroong kondisyon. Okay. Pero makikita mo may blessing sa huli. If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in His ways, and by keeping His commandments and His statutes and His rules, then you shall live and multiply. Wow, di ba? You will live and multiply. And the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it. Talagang itong 2024, we just entered this brand new year. Pero merong condition sa Lord sa atin. Okay? So, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life. Di ba? Sinasabi natin, the wonders of all these blessings, yung binigyan tayo ng freedom of choice. Di ba? Hindi naman tayo ginawang robot ng Lord eh. Binigyan niya tayo ng free will. Kaya sabi niya, ngayon, nandyan kasi, merong buhay, may kamatayan. Pero anak, piliin mo, choose life, that you and your offspring may live. Kaya ang Lord, ina-advise talaga tayo that we should choose life. Kasi pag hindi natin pinili ang buhay, disaster talaga. Diba? Disaster talaga ang kalalabasan talaga. So, life and death and blessing and cursing have been presented to us.
See? Pag binasa mo, Deuteronomy, pinresent eh. Ay ano, meron kang pagpipilian. Alin ba ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Mamili ka. So if we make the decision to love and obey God, to walk in line with God's word, and then, ang sabi niya, we will receive all the blessings coming on us. Hindi lang to coming to us, but it will overtake us. Pero pag pinili natin, siyempre, ang choice natin is, siyempre, mag-disobey. Di ba? Ang choice natin is, lumayo sa Panginoon. Well, sabi ng Lord, nandyan na yung choice mo. Ikaw ang mamimili, ang sabi ng Panginoon. Pero hindi nagsasawa ang Holy Spirit to remind us, 'di ba? To choose life. Anak, choose life, 'di ba? Nandiyan siya, nagkakaroon tayo ng kino-convince niya tayo ng Holy Spirit. May mga conviction sa atin ng Holy Spirit bago pa natin magawa yung mga wrong choices. Kaya lang minsan matigas talaga ulo natin, 'di ba? Kaya the quality of your life ultimately is shaped by the quality of your choices and decisions you make in your day-to-day life. Remember, church, ang gusto ng Lord, maayos tayo. Pero sabi niya, piliin mo ang buhay. Okay? So church, number 2, choose life and ask wisdom sa Lord. Next, number 3, para mas lalong better, third better is better relationship ngayong 2023. Alam mo, malaki ang factor. Nung nakaraan nating mga taon, malaki ang factor ng relasyon. Kaya ang tao hindi nakaka-move on ng maayos. Naniniwala kayo doon? Frustrated ka, disappointed ka with that relationship, pero kaya pa naman nating ayusin ngayon 2024. Ang sabi ng John chapter 15, verse 12, my command is this. See? Command ulit siya. Di ba? Hindi nakikiusap ang Lord. Command niya to. Ang sabi niya, love each other as I have loved you. Magmahalan kayo, sabi ng Lord. Kung paano ko kayo minamahal, magmahalan kayo. And then in Luke 6:31, ang sabi, do to others as you would have them do to you. So, church, it's a principle, di ba? Gusto mo maging masaya? Well, gawin mo sa kapwa mo kung ano yung gusto mong gawin niya sa'yo. Tama ba? Kasi minsan, sowing and reaping lang yan eh. Di ba? Minsan kasi gusto natin, ganito gawin ng kapwa sa atin, pero hindi naman natin ginagawa sa kanya. Tama ba? So, gusto mo na yan ang gawin sa'yo, gawin mo muna sa kanya yung gusto mo. Amen? So, for better relationships, sabi sa Corinthians chapter 16, verse 14, do everything in love. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Sa totoo lang, pag mahal mo isang tao, kahit na napakasama ng tao na yon o nagawan ka ng matinding masama, pero it covers the multitude of sin because of that love. Because the best relationship are those that are filled with Christian love. Amen po ba? 2024, it's a command. Sa totoo lang, siguro kailangan nating i-evaluate yung ating relationship nakalipas na panahon. Tingnan natin yung ating relationship with other people. Di ba? Ang command sa atin ng Lord is, yes, hindi natin may tatanggin na talaga naman na na-offend ka, talaga naman na nasaktan ka, pero iba pa rin kasi pagka may pag-ibig, ang sabi ng Lord, it covers a multitude of sins. Amen? Kaya again, sabi ng John 15:12, my command is this, love each other as I have loved you. Kaya mga kapatid, 2024, siguro maging bukang bibig talaga natin yung pagmamahalan ng bawat isa, 'di ba? Sa Panginoon. Yes, wala namang perfect eh. 'Di ba? Nagtatampo ka dahil nasaktan ka, pero ikaw naman nakasakit ka din naman eh. Amen? Tama ba? Ikaw din naman nakasakit, 'di ba? Oh. Bawi-bawi lang. Pero sa totoo lang, 'di ba? Minsan naisip lang natin, sarili lang natin, nasaktan ako eh. Pero naisip mo rin ba na ikaw din nakasakit? Alam mo ba, sa conflict,
lagi namang both may problema eh. Meron lang mas malaki. Tama? Meron lang mas malaki yung problema, pero both meron. Di ako naniniwala isa lang may problema. Both meron. Okay, so for better relationships, love one another. And then puntahan natin, di ba? Puntahan natin sa mag-asawa. Yan, mag-asawa. 1 Peter 3:7. In the same way, you husbands must give honor to your wives. Mga husbands, treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Mga asawang lalaki, pag hindi mo tinatrato ng maayos ang asawa mong babae, yan ang hindrance ng prayer mo. Kita mo? Oh, mga asawang lalaki. Kaya pala, ang tagal ko na pastor pinagpe-pray, wala pa hanggang ngayon. Ang tanong, dali, kapatid, kumusta ba kayo mag-asawa? Kaya pala. Kaya pala. Kita mo, nakasimangot yung mga asawang lalaki, oh. Di ba? Kaya pala, church, in other words, the key to answered prayer is to treat your wife well. Amen? Gusto mo sagutin ng Lord kaagad ang prayer mo. Kaya ako, ang dami kong answered prayers eh. Amen? Amen? Kasi alam ko. Actually, mayroon pa ako iniintay na answered prayers eh. Ayan. 5 minutes na lang daw. Napasarap tuloy ako eh. Okay, pero hindi lang naman sa asawang lalaki. Ang sabi din, ito, sandali bago ko ibigay sa inyo itong verse na to. Itong verse na to, hindi sinasabi dito na ang babae ay kailangang magpasakop sa lalaki. Ang sinasabi dito, ito ay specifically for the family unit. Okay, ito ay para sa husband and wife. Okay, 1 Peter 3:1, wives, likewise, be submissive to your own husbands. See? Amen? Okay, bigyan natin ng konti. Dali lang, siguro mag-a-adjust lang ako another 5 minutes. Issue kasi ito sa mga babae, lalo na pag ang babae ay empowered woman. Issue ang mag-submit. Pastor, mas malaki ako kumita sa kanya eh. Tama? Pero hindi eh. Sabi ng Bible, kahit mas malaki kang kumita sa asawa mong lalaki, mag-submit ka. Tama? Pastor, kasi hindi naman siya kasubmit-submit. Gawin mo siyang kasubmit-submit. Amen? Church, hello? Kasi alam mo ang mga kababaihan ngayon, empowered na sila eh. Hindi na sila kagaya ng mga generation noong nakaraan na talagang wala sa bahay lang, di ba? Hintay lang kay asawang lalaki. Pagdating na asawang lalaki, ligo na, lutuon na yung pagkain. Ngayon, hindi na empowered na mga kababaihan. Pero ganun pa man, kahit empowered na kayo, meron pa ring command sa inyo si Lord, submit. Well, submission, mga kapatid, ang sinasabi dito, magsasubmit tayo as to the Lord. Pagka mali yung pinapasubmit sa inyo, huwag kayong mag-submit. Tama ba? Pero kung papasahin mo, okay, balik tayo sa kalalakihan. Hindi ko na lang ito pinost para hindi na sa mind nyo. Okay. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 21, submit to one another. Tama ba? So ang hirap pala nun, mga kasama kong lalaki, hindi lang pala natin ilalab yung wife natin, magsasubmit din tayo sa kanila. Amen? Kasi submit to one another, ang sabi ng Bible eh. Tapos, may nagsasabi pa, sabi niya, alam mo, behind my success is my wife. Hindi totoo yun. Your success because your wife is on your side. Dahil si Eva kinuha sa tagiliran ni Adan. Amen. Kasi kung
your wife is just behind you, sa likod lang yun. Amen. Sabi ng mga kalalakihan, ba't ba ako napasimba today? Amen. Pero totoo yun, mga kapatid. So, better relationship. Siguro itong 2024, unahin natin sa mag-asawa, yung pagbabago. Asawang lalaki, mahalin ang asawa, asawang babae, dahil yan ay hindrance ng prayer pag hindi natin sila tinrato ng maayos. Mga asawang babae naman, just submit. Kung hindi naman kayo mapapahamak, mapapasama, wala namang pinapasunod sa inyo masama, submit na lang kayo sa husband nyo. Amen? Well, of course, hindi ko naman sinasabi na, kasi yung mga desisyon na mali ng asawa ninyo, alam nyo naman kung tama o mali. Pag-usapan nyo. Tama? Pero of course, yung submission is just honoring your husband. Just honor your husband. Kasi maniwala po kayo sa akin sa hindi. Sir, ma'am, lalo na mga ma'am, kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay kung ikaw ang mag-head ng family dahil hindi ka nakadesign dyan, mga misis. Amen? Hindi yan ang design mo. Ang design kasi, ang tatay, ang head ng family, hindi asawang babae. Amen? Amen po ba yun? Buti na lang si ate, wala nang asawa, no? Amen. Balo na. Sabi niya, amen. Kasi balo na siya. Amen. Okay. Lastly, relationship, children. Kala nyo, nakaligtas kayo, ha? Ephesians 6, chapter 1, verse 3. Mga anak, mga youth, ang sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Hindi sinabi dito na i-honor mo lang ang parents mo dahil sila ay mabuti. Amen? Kailangan ninyong i-honor, i-obey, i-respect ang magulang ninyo dahil yan ang tama at yan ang utos ng Diyos. Ang promise ng Lord, pag ginawa mo yan, it may go well with you at hahaba ang buhay mo. Amen? Mga anak, gawin ninyo, igalang ninyo ang inyong magulang. Listen to this, ang nanay, ang tatay mo, sila ay friends mo, pero hindi mo sila buddy. Anong pagkakaiba? Kaibigan mo ang magulang mo. Pwede mo silang sabihan ng mga secrets mo, everything. Hindi ka iwanan niya, nandyan sila dahil hindi lang sila magulang kaibigan mo, pero hindi mo sila buddy. What do I mean? Hindi mo sila buddy kasi may naririnig ako, yung mga anak ang tawag sa magulang nila, "Hoy, Patrick!" Palagay mo sa magulang mo, buddy mo. Di ba? Hindi na wala nang gumagalang. Abay, nung panahon namin na naman. Okay. Nung panahon namin, sabi ko nga, sa panahon namin, alam mo, pag naglalaro kami sa labas, 6:00 ng hapon, pagdating na 6:00 ng hapon, ganyan lang maririnig mo, "Shh! Shh! Ay, pasukan na ng bahay yun." Di ba? Tama ba ako? Sit-sit lang. At kabisado mo yung tunog ng sit-sit ni nanay. Otherwise, pag hindi ka pumasok, dalawa lang bagay yan. Palo ka at hindi ka kakain ng hapunan. Diba? Tama ba yung mga panahon natin? No? Sit-sit lang yan. Diba? Pa ngayon, hindi. Wait lang. Naku, talagang yung boses ni nanay at ni tatay talagang napatid na. Diba? Ulitin ko, mga anak, itinuturo ng simbahan na to na mahalin ninyo, igalang ninyo, irespeto ninyo ang inyong mga magulang. Amen? Ang sabi kanina, do to others kung ano yung gusto mong gawin. Kasi magiging nanay at tatay din kayo. Magtanim na kayo ngayon pa lang para pag kayo magulang na, i-harvest nyo yan. Amen? I-honor, respeto ninyo ang inyong magulang, ang pangako ng Diyos, hahaba ang buhay ninyo. Yung word na well doon, hindi lang haba ang buhay mo, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Papalain kayo ng Diyos. Kasi panahon ngayon talaga, wala na. Ang mga anak ngayon, daan-daanan ka na lang eh. Diba? Yung panahon namin talaga, kailangan mo mag-amin. Ngayon wala na eh. Tingin na gano'n ka na lang. Dumating ka ng bahay, ha? Trabaho ka, maghapon ka, dumating ka ng bahay, pagdating sa bahay, nasa computer yan. Ano ba ito? Sa amin noon hindi. Noon, batok o kaya palo. Pag gano'n. Tama ba?
Ulitin ko, bago natin hiwalayan to, mga anak, honor your parents, ha? Para pagpalain kayo ng Panginoon at humaba pa buhay ninyo. Kasi mahaba pa ang lalakbayin ninyo. And lastly, better self. Ito mabilis lang to, better self. Alam nyo, pag sinabi natin better self ngayong 2024, tandaan mo lagi, hindi ka nabubuhay para lang sa sarili mo. Hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Diba? Yung choices mo, yung decision na ginagawa mo, laging mayroon niyang effect with other people. Pag nagkamali ka ng choice, nagkamali ka ng desisyon, hindi lang ikaw ang nasaktan, may mga masasaktan din sa paligid mo. Di ba? Kaya kailangan natin ng wisdom. Di ba? Kasi alam mo, pagka nagka-problema, akala mo ba pag ikaw nagka-problema, ikaw lang hindi. May damay. Kaya sasabi ko nga, damay sila nanay, damay sila tatay, damay yung mga ibang tao. Di ba? Kaya ini-expect ng Lord na we take responsibility for our actions. Instead of refusing to take responsibility at naghahanap tayo ng sisisihin, tingnan na lang natin maging responsible tayo to our own mistakes. Anong sabi ng Galatians chapter 6 verse 4 and 5? Each one should test their own actions, then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Yan ang problema. Huwag mo i-compare ang sarili mo, di ba? Sa ibang tao. Kasi si Lord meron talagang personal na plano sa'yo. For each one should carry their own burden or their own load. Ang ibig sabihin nito is, maging responsable tayo sa sarili natin na mga mistakes, na mga failures, di ba? Huwag tayo maghanap ng sisisi, ng i-blame, di ba? At kasi sa totoo lang, hindi mo lang alam, meron ka nadadamay. May nadadamay ka, whether you like it or not. Maraming, yung katabi mong yan, sabi ko nga, marami din pinagdadaanan yan. Tama? Marami rin mga kabigatan yan. Pero sabi nga, dahil anak tayo ng Diyos, we are considered as strongest people in this planet. Because the strongest people make time to help others even if they are struggling with their own problems. Diba? Yan minsan ang mahirap eh. Yung may sarili kang problema, madadamay ka pa sa iba. Tama? Pero dahil nga, buti na lang nandyan si Lord. Amen? So church, may natutunan po ba tayo? Ngayong 2024, ang goal natin, better priorities. Better choices. Better relationship and better self. Amen po ba yon? Amen? So, lahat po yan, ang bottom line yan is, put God first. Amen? Praise God. So tayo po tayo lahat. Tayo po tayo lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Grabe, yung third song natin, maybe about less than 20 years ago. Grabe, every time, when I think about the Lord, grabe, every time maalala ko si Lord, I think about His goodness. I think about His greatness. Grabe Lord, sabi ko nga, kahit maraming mga mistakes, failure, wrong choices, wrong decisions in the past, mayroong mga regrets, mas marami pa rin yung blessing. Amen? Mas marami pa rin yung blessing. Kaya, when I think about the Lord, I think of His goodness. Alam mo, ito mag-LSS sa inyo ito mamaya. Kasi ito, LSS sa akin to for the last 17 years. One of my favorite song, not because of its melody, but because of the lyrics. When I think about the Lord, kung paano niya ako pinick up, kung paano niya ako itinayo, kung paano niya ako binago, paano niya ako sinave. Wow. God is good. God is good. Kaya alam ko itong 2024, pag tama ang priority, tama ang choices, tama ang relationship, pagka mayroon tayong intention, of course, na baguhin yung sarili natin for better, pagpapalain tayo ng Panginoon.